Dahil sa sobrang takaw ko, napili ako para gamutin ang anorexia ng isang mayamang senyorita. Nung unang beses kaming magkita, kakatapos lang nilang mag-away ng boyfriend niya. Sa sobrang inis, buong araw siyang walang kain tapos, irita siyang napatingin sa akin. Bigla na lang may mga mabilis na nagdaang komento sa hangin, ayan na. Siguradong lalandiin na naman ng pakyut na extra ang bida natin. Sana naman alam ng extrang yan kung saan siya lulugar. Kahit nag-away sila, mahal pa rin ang bida natin ang boyfriend niya, no? Habang umunguya, natulala ako sa mga komentong bigla na lang lumitaw. Kaya tahimik ko na lang inabot sa kanya ang hawak kong pagkain, sabay tanong ng medyo ngongo. Gusto mo ba ng kamatis? Habang sinusundan ko ang kasambahay. Pagdating namin sa tapat ng kwarto ni Senyorita Sia, may narinig akong malalakas na kalabog ng mga binabasag na gamit sa loob. Nabalitaan kong nag-away na naman daw ang Senyorita at ang boyfriend niya. Talagang mainitin ang ulo ni Sia yan. Walang sinasanto, yung boyfriend lang niya ang nakakapagpasunod sa kanya kahit papaano. Dahil sa away nila, inatake na naman siya ng anorexia. Kinulong ni Sia yan ang sarili niya sa kwarto. At isang buong araw nang walang kain. Sabi ng doktor, kailangan daw humanap ng taong matako na kakain sa mismong harapan niya. Para daw kasing nakakagana yun panoorin. Kaya naman, nahanap ako ng tatay ni Sia yan. Paano ba naman, ako ang pinakamatakaw sa baryo namin. 8 beses ako kumain sa isang araw, at laging ganado. Babayaran daw niya ako para lang kumain sa harap ng anak niya, at sagot na rin niya ang pagpapagamot sa lolo ko. Kaya tuwang-tuwa akong pumunta rito. Sa ngayon, mahigpit ko pa ring hawak. Ang kamatis na inabot sa akin ng kasambahay kanina. Rinding-rindi na ang kasambahay sa ingay mula sa loob. Sabay tulak sa akin papunta sa pinto. Ikaw na ang pumasok dyan. May gagawin pa ako, maunan ako. Pagkaalis niya, atat na atat kong binalatan ng kamatis tapos kumagat ako ng napakalaki. Ang tamis at lambot ng laman na sumabog sa bibig ko. Iba talaga pag mayaman. Kahit prutas, ang sarap-sarap. Kaya habang umunguya, dahan-dahan kong binuksan ng pinto. Sobrang kalat ng kwarto. Maganda sana si Sia yan, pero salubong ang mga kilay niya. Pagkarinig sa pagbukas ko ng pinto, irita siyang napatingin sa akin. Bigla kaming nagkatinginan. At sakto namang, may mga lumitaw na komento sa hangin, ayan na. Lalandiin na naman ng pakyut na extra ang bida. Kapag may ginawang kalokohan niyang lalaking yan. Hintayin niya, ipapatapon siya ng bida sa kalye para mamulot ng basurang makakain. Pagkabasa ko noon, napatigil ako sa pagnguya sa sobrang gulat. Tulala lang ako sa mga komento nang makita ni Sia yan na hindi ako umiimik. Mas lalo siyang nainis, suminghal siya, at tinignan yung mga katas sa gilid ng bibig ko bago napatingin sa hawak kong kamatis. Siguro dahil medyo natagalan ng pagtitig niya, akala ko tuloy gusto rin niya. Kaya kahit labag sa loob ko, nanginginig kong inabot sa kanya ang paborito kong kamatis. Gusto mo ba ng kamatis? Hinilat ni Sia yan ang sentido niya sabay sabing, lumayas ka sa paningin ko. Tahimik ko na lang binawi yung kamatis. Nang gabing yun, hindi pa rin lumabas si Sia yan para kumain. Naisip ko, baka sisantihin ako nito Mukha kasing ayaw tanggapin ni Sia yan na nandito ako para gamutin ang anorexia niya. Hating gabi na, at habang nakahiga sa kwartong inayos ng kasambahay, lalo akong namroblema. Sa sobrang kakaisip, kumulo tuloy bigla ang tiyan ko. Paano ba naman, hindi ako nabigyan ng pagkakataong kumain sa harap niya? At isang kamatis lang ang hapunan ko. Kaya ngayon, gutom na talaga ako. Hindi ko na kinaya kaya bumangon ako para tumakas papuntang kusina tapos sinilip ko ang mga pagkain sa loob ng ref. Kaya naisipan kong ipagluto ang sarili ko ng isang simpleng tomato egg noodles. Ang kalahati na ang luto, nag-isip-isip ako at dinagdagan ko pa ng isang hotdog. Para naman balanse ang nutrisyon, naglagay din ako ng isang dakot na pechay. Sa wakas, luto na ang isang malaking kaldero ng masarap at mabangong noodles. Ang lambot ng scrambled eggs, tapos ang dulas at ang chewy ng noodles. May sahog pang sariwang berdeng gulay. Nakasalampak ako sa may pintuan ng kusina habang nilalantakan ito ng buong gana. Habang sarap na sarap ako sa pagkain at parang nakalimutan ko na ang paligid, biglang may kumaluskos sa labas. Sa gulat ko, napatingala ako at saktong nagtama ang paningin namin ni Sia yan, na hindi mo mabasa ang reaksyon sa mukha. Hindi ko rin alam kung gaano katagal na siyang nakatitig sa akin. Makalipas ang 3 minuto, bumukas ang isang malamlam na ilaw sa dining room. Nakaupo na ako sa hapagkainan habang kumakain ng noodles. Tahimik lang na nanonood sa tabi ko si Sia yan. Nung una, medyo naiilang pa ako dahil tinititigan niya ako ng malagkit. Pero pagpasok ng noodles sa bibig ko, nawala na sa isip ko ang hiya. Pagkaubos ko, kukuha pa sana ako ulit ng isang bowl. Talaga bang ganyan kasarap yan? Puno pa ng pagkain ng bibig ko kaya hindi ako makasagot. Parang natawa ng mahina si Sia yan. Bakit mukha kang ewan? Walang kagaton-gaton na inutusan niya akong ipagsandok din siya ng isang bowl. Napangiti ako ng abot tenga sa tuwa. Tumatango-tango ako habang umunguya. Buti na lang nagluto ako ng pang-3 tao. Kaya ko sanang ubusin mag-isa ang 3 bowl na yun, pero para hindi ako matanggal sa trabaho. Sulit na ring bigyan si Sia yan ng isa. Kaya naman, bumalik ako dala ang 2 bowl ng noodles. Medyo lamambat na ang noodles, pero mas kumapit naman yung lasa. Tikman mo na, dali. Sobrang sarap ng luto ko.
Halatang anak mayaman talaga itong si Sia Yan kahit kumakain lang ng noodles, sobrang elegante pa rin ang galaw. Nang matikman niya ang unang subo, agad akong nagtanong. Ano, masarap ba? Pero hindi sumagot si Sia Yan. Ang sinabi lang niya ay, sige, ituloy mo lang ang pagkain mo. Kaya hindi na ako nagdalawang isip at kinuha ko agad ang chopsticks ko. Nilantakan ko iyon ng malalaking subo hanggang sa masimot pati ang sabaw. At nang ibaba ko ang bowl ko, napansin ko na lang na nakakalahati na pala si Sia Yan. Gulat na gulat ang mga tao sa comment section. Di ba may anorexia ka? Di ba nasusuka ka sa tuwing makakakita ka ng pagkain? Tapos ngayon, umubos ka ng higit sa kalahating mangkok ng noodles sa isang upuan. Kaso bigla tuloy akong naglaway sa tomato egg noodles. Ginutom tuloy ako sa 10 oras ng gabi. Ang sarap kasing kumain ng supporting actor, nakakatakam talaga. Nakakalaway naman. Pagkatapos niyan, pinalad akong makitira sa pamilya Sia. Dahil sa matagal ng anorexia, nagkaroon si Sia Yan ng malalang sakit sa tiyan. Sabi ni Mr. Sia, mapakain ko lang daw siya ng kahit isang beses. Bibigyan niya ako ng 1,000 kapag napakain ko pa siya ng ilang subo ng prutas o cake. Dadagdagan pa niya ng panibagong 1,000. Kaya noong mga sumunod na araw, lagi na akong nakabuntot kay Sia Yan, nag-iisip ng paraan kung paano siya mapapakain ng marami. Unti-unti, nagsimula na rin kumain si Sia Yan ng medyo marami. Sobrang saya ni Mr. Sia. Inilipat pa niya ako sa mismong paaralan ni Sia Yan para mabantayan ko rin ang pagkain niya roon. Isang araw, gaya ng dati, nag-iwan ako ng isang masarap at matamis na durian cake sa ibabaw ng desk niya. Tapos, nagmamadali akong bumalik sa sarili kong klase. Base sa mga napansin ko nitong mga nakaraang araw. Napansin ko kasing mas nakakarami si Sia Yan kapag durian ang kinakain niyang prutas. Kaya naman pagkatunog ng bell, excited akong tumakbo papunta sa kanya. Gusto ko sanang tingnan kung nakain ba niya yung cake. Pero pagdating ko sa room nila, magulo ang lahat. Nakahawak sa dibdib ang boyfriend niyang si Jang Che at hirap na hirap huminga. Puno rin ng malalaking pantal ang mga braso niya. Taranta at alalang-alala namang nagtanong si Sia Yan. Anong nangyari? Tumingala si Jang Che at tinignan ako. Sabi ni Su Makhen pwede ko rin daw kainin, kaya kinain ko. Malay ko ba na nilagyan niya ng durian sa loob, allergic ako dun. Sumabog ang live chat. Sabi ko na nga ba, hindi talaga magpapapigil ang supporting male character na gumawa ng gulo. Tignan nyo, hindi na niya kinayang magpanggap. Sinadya niya talagang pakainin ng durian ang bida natin. Gusto niya talagang atakehin siya ng allergy. Diyos ko, hirap na hirap ang male lead natin, siguradong durog na durog ang puso ng female lead ngayon. Kinuha ko ang nakagat ng cake at nagmamadaling nagpaliwanag. Malino kong sinabi sa'yo na durian cake yan. Ikaw itong nagtanong kung pwede mong kainin. Sabi ko, basta pumayag si Sia Yan, pwede. At pinaalalahanan pa kita na gawa yan sa durian. Pero parang walang narinig si Jang Che, at nagpaawa lang kay Sia Yan. Pero wala talaga akong narinig na sinabi niya yun eh. Yan ang sakit. Kumunat ang noo ko, at sisigat pa sana. Paanong hindi mo narinig? Kung ayaw niyong maniwala, pwede nating i-check ang CCTV. Sa totoo lang, ang palpak ng paninira ni Jang Che. I-check lang ang CCTV o magtanong sa mga taong nandoon kanina para tong stigo. Malilinis na agad ang pangalan ko. Puno ng pag-asa akong tumingin kay Sia Yan. Umaasang maniniwala siya sa akin. Pero sa mga sandaling ito, habang hawak ni Jang Che ang kanyang dibdib. At puno ng luha ang maamo niyang mukha na parang ipang api. Nagmamakaawa siyang tumingin kay Sia Yan. Agad na nawala sa isip ni Sia Yan ang lahat, at awang-awang niyakap siya ng mahigpit. Bago pa ako makapagsalita ulit, nawalan na siya ng pasensya. Basta na lang niyang tinabig ang hawak kong cake box. Nahulog sa sahig ang magandang cake, at napuno ng dumi. Habang awang-awang yakap si Jang Che, pinuto ni Sia Yan ang sasabihin ko. Tama na, simulat sa pool, napakatotoong tao ni Iche. Sa tingin mo ba lolokohin niya ako? Huwag ka nang magpalusot. Pagkasabi nun, ay nalalayan niya si Jang Che papuntang ospital. Tulala ko na lang pinanood ang paglayo nilang dalawa. Isang matinding kirot ng sakit ang biglang naramdaman ko. Hindi dahil masama ang loob ko sa panghuhusga nila, kundi dahil naisip ko putya, nabawasan na naman ng 1,000 ang kikitain ko. Tahimik akong nagkwenta, ilang beses ko pa ba kailangang pakainin si Sia Yan para mabuo ang pambayad sa operasyon ni Lolo. Sa huli kong kwenta, nasa mahigit 70 beses pa. Buti na lang at nadala agad si Jang Che sa ospital para magamot. At walang masamang nangyari, kaya pagkatapos akong hindi pansinin ni Sia Yan ng 3 araw, sa wakas ay kinausap na niya ulit ako. Nang tawagan niya ako, 9:00 na ng gabi. Tamad at casual siyang nagsalita. Hoy Engot, ibili mo nga ako ng peach pastry sa may North District. Bilisan mo, gusto kong kainin yun. Nagsasara ang bilihan ng peach pastry ng 10:00 ng gabi. Ibig sabihin, kailangan kong makarating doon sa loob ng 1 oras. Pero nang marinig kong may kikitain akong pera, biglang nagdingning ang mga mata ko. Sige, maghintay ka lang ng sandali. Bibili na ako ngayon din. Sa sumunod na segundo, may narinig akong nagtatawanan sa kabilang linya. Yan, saan mo ba nahanap ang tuta mong yan? Napakasunod sa near naman. Ang baba pa ng boses magsalita, aakalain ng iba na inaamo mo ang isang bata. Hindi ko napigil ang mapakunot ng noo. Lumaki ako sa probinsya sa South, kaya kahit anong ayos ko sa pagsasalita, may accent pa rin ako. Mukhang ang ganda ng mood ni Sia Yan.
At natatawang nagutos, bilisan mo na, umalis ka na. Kaya naman pagkatapos kong makabili ng pastry at nakapunta sa locus yung sinend ni Siayan. Lagpas alas 10 na ng gabi. Pagkababa ko sa sasakyan, umihip ang malamig na hangin, walang ni isang tindahan sa paligid. Wala ring KTV, yakap ko ang peach blossom pastry habang tulalang. Nakatayo sa kalsadang walang tao. Kumukurap-kurap ang ilang luma at sirang poste ng ilaw. 3 beses kong tinawagan si Siayan pero nakapatay ang telepono niya. Matagal akong naghintay habang nakaupo sa ilalim ng poste. Hindi ko napigilan at pasikreto akong kumagit ng isang pastry. Pagsapit ng ikalimang tawag, hindi pa rin niya sinasagot. Ninunguya ko ang pastry. Nang may lungkot kong mapagtanto, pinaglaruan pala ako ni Siayan. Hindi ko alam kung gaano katagal manhid na ang mga binti ko sa kakaupo. Taka lang tumawag pabalik si Siayan. Wala siyang pakialam ng sabihin niyang, dahil sa'yo kaya nagka-allergy si Atche. Nagtatanim ng galit ang bata at mainitin ang ulo. Sumakhen, maliit na leksyon lang yan para sa'yo. Tandaan mo yan sa susunod. Hindi kaya ako nagtatanim ng galit, no? Napatawa na lang si Siayan. Oo na, hindi na kung hindi. Muli siyang napabuntong hininga ng nakangiti. Sige na, naisend ko na sa'yo ang bagong address. Pumunta ka na rito. Pinunasan ko ang mukha ko. At inisip na ngayong nandito na rin lang basta ba gusto pang kumain ni Siayan. Hindi na sayang ang pagod ko ngayong gabi. Pagdating ko sa pinto ng VIP room, narinig ko ang tawanan sa loob. Pagkabukas ko ng pinto, sakto namang hinalikan ni Jiang Che si Siayan habang tinutokso sila ng lahat. Nagwala ang mga comments sa screen, ang sweet naman. Ang cute talaga ng bida natin, nagkiss lang ang pula na agad ng mukha. Feeling ko sinadya niyang ipakita doon sa extra eh. Palihim na nagpapakita ng teritoryo. Hindi pa rin alam ng extra, no? Para sa bida talaga yung peach blossom pastry na yan eh. Lap trip, ang sim talaga, sa huli wala namang napala. Namumula pa ang tenga ni Jiang Che matapos niyang magnakaw ng halik. Nang makita niya ako, dir-diretso siyang lumapit sa akin. Walang kaiyahiya niyang kinuha ang pastry. Salamat sa pagbili ng merienda ko ha. Kumuha siya ng isang piraso at sinubo ito, saka akmang susubuan si Siayan. Yan, tikman mo rin. Agad na kumunat ang noo ni Siayan. At palihim na umiwas, malamig ang boses niyang sinabi. Ayoko niyan, ikaw na lang. Sige, walan na ng gana si Jiang Che. Di ayoko na rin, at basta na lang itinapon sa gilid ang natitirang pastry. Nung tumakbo ako sa kabilang dulo ng syudad ng 10 oras ng gabi, hindi ako umiyak. Nung naghintay ako ng kalahating oras sa malamig na kalsada, hindi ako umiyak. Pero ngayong alam kong, ni hindi man lang pala gustong kumain ni Siayan, gumuho ang mundo ko. Naipon ang lahat ng sakit at pagod ko buong gabi. Kanina ko pa pinipigilan, pero hindi ko napigil ang magtubig ang mga mata ko. Sa sobrang desperado ko, kumuha ako ng isang pastry at nagtanong. Siayan, ayaw mo talaga itong tikman? Yan, ang masunurin naman masyado ng buntot mo. Sinabi mo lang na gusto mo ng peach blossom pastry, pinroblema niya na buong gabi. Sige na nga, kainin mo na lang kahit isang kagat. Tingnan mo nga, parang iiyak na oh. Medyo gaman yata ang pakiramdam ni Siayan. Yung pastry na nandiri siyang kainin kanina ngayon parang pwede na. Ngumiti siya ng bahagya at sa wakas ay kinuha ang pastry mula sa kamay ko. At dahan-dahan itong kinain. Pagkalabas ko ng VIP room, tuluyan na akong humagulgol. Umiiyak akong naglakad papunta sa kalapit na night market. At lumuluha akong umorder ng isang malaking special pancake. Pagbalik ko sa villa, panay ang punas ko sa luha ko habang umunguya ng pancake. Nagulat si Manang Wang, ang mayordoma, at nagmamadaling pinapasok ako. Nitong mga nakaraang araw, naging palagay na ang loob ko sa mga tao rito sa mansiyon. Naku po, napabulalas siya. Bakit ka naman umiiyak habang kumakain ng pancake? Sa sobrang sarap, naiyak ako, sagot ko habang humihikbi at hawak ang pancake. Hindi ko mapigil ang magreklamo, nasayang lang ang peach blossom pastry. Ayaw naman pala niyang kainin, sinadya niya lang talaga akong pagtripan. Naintindihan ni Manang Wang ang nangyari, napabuntong hininga na lang siya at ay nalalayan akong pumasok sa sala. Pero may nakaupong estrangherang babae ngayon sa sala. Nakasuot siya ng isang mamahaling business suit. Nang marinig niya ang usapan namin, tahimik siyang lumingon sa akin gamit ang kanyang malamig at malalalim na mata. Nagmamadaling nagpakilala si Manang Wang, Ma'am, siya po ang kinuha ni Sir Sia. Para gamutin ang eating disorder ng nakababatain niyong kapatid. Dahil patago akong naninira kay Siayan. At narinig pa mismo ng ate niya, bigla akong nakaramdam ng hiya kaya pabulong akong bumati, magandang araw po. Walang emosyon lang akong tiningnan ng babae at bahagyang tumango. Napansin ni Manang Wang ang hawak kong pancake at hindi sumang-ayon. Hindi nakakabusog kung puro pancake lang. Ano pa bang gusto mong kainin? Pagluluto kita, napakurap naman ako. Gusto ko rin po sana ng wonton. Hindi nagtagal, naihain na ang mga wonton. Mainitinit pa at nakalagay sa isang porselanang mangkok ang malalambot na wonton kasama ng seaweed at hipon. Tamang-tama itong ipare sa pancake, kaya naman lalong lumakas ang gana kong kumain. Agad akong kumain, pero nakakailang subo pa lang ako. Naramdaman ko na agad na may matang nag-oobserba sa akin mula sa sala. Makalipas ang ilang sandali, naglakad ang babae palapit sa akin. Wala siyang sinasabi, pinapanood niya lang akong kumain sa tabi ko. Puno ng pagkain ng bibig ko, kaya hindi na rin ako nakapagsalita. Nagtataka ko lang siyang tiningnan. Hanggang sa tuluyan siyang nagsalita. Magkano ang inialok sa iyo ng papa?
Nilunok ko muna ang kinakain ko. Tapat akong sumagot, 1,000 po kapag napakain ko si Sia Yan. Tila napangiti siya nang marinig ito at nagtanong, gusto mo bang magkaroon ng isa pang trabaho? Paalalahanan mo akong kumain sa tamang oras, at sabayan mo ako habang kumakain. 10,000 kada kain, ano sa tingin mo? Sa sobrang gulat ay nanlaki ang mga mata ko. Muntik pa akong mabulunan. Inabot niya ang pisngi ko gamit ang kanyang mga daliri at dahan-daang tinapak iyon. Nang makita niyang hindi ako nagsasalita, nag-isip siya saglit. Kung kulang pa yun sa iyo, gagawin kong 20,000. Huminto siya saglit sa kadugtong. Pasensya na, nakita ko kasing parang ang sarap-sarap ng kinakain mo. Ang kalmado niya, akala mo'y may pinag-uusapan kaming business contract. Wala akong eating disorder. Kakainin ko sa tamang oras ang dadalhin mo, at hindi rin kita paiiyakin. Ano, payag ka ba? Natulala ako at napahinto sa pagnguya. Nanlalaki ang mga matang nagtanong ako. Totoo po ba yan? Tumango naman siya at sumagot. Hindi kita niloloko. Kinalaunan, nalaman ko mula sa mga katulong na ang 2 anak na babae ng pamilyang Sia, ang isa ay may eating disorder. At ang isa naman ay isang matinding workaholic. Ang ate ni Sia Yan ay si Sia Chingwan. Kahit 3 taon lang ang tanda niya kay Sia Yan, naging matagumpay na negosyante na siya noong nasa kolehiyo pa lang. Pagka-graduate niya ay siya agad ang nagpatakbo ng kumpanya ng pamilya. Madalas siyang nakakalimutang kumain dahil sa sobrang pagtatrabaho. Naiisip niya lang na hindi pa pala siya nakakakain kapag nakaramdam na siya ng matinding hapdi sa tiyan sa gabi. Sa huli, napagkasunduan namin ang trabaho sa halagang 10,000 kada kain. Yung naging malaking kliyente ko na si Sia Chingwan, mas mabilis ko nang maiipon ng pera para sa operasyon ni Lolo. Mabibigyan ko pa si Lolo ng mas maayos na pagpapagamot sa sumunod na 3 araw. Hindi ako hinanap ni Sia Yan, at hindi rin naman ako nagkusa na lumapit sa kanya. Imbes na ganun, sinamantala ko ang oras para masalamin ang mga paboritong pagkain ni Sia Chingwan. Sa ika-4 na araw, pagkatapos kong kumain at bumalik sa classroom, halos lahat ay nagpapahinga na. Pero si Sia Yan, na ilang araw ko nang hindi nakakausap, ay nakaupo sa upuan ko. Pagkakita niya sa akin, bahagya siyang nagtaas ng kilay. Busy ka ba masyado lately? Bakit hindi mo ako hinahanap? Naglakad ako papalapit, wala akong ganang-ganang pansinin siya. Biglang inabot ni Sia Yan at hinawakan ng pisngi ko. Medyo naaaliw niyang sinabi, nagtatampo ka ba? Kinuha ko ang libro ko at nanatiling tahimik. Sanay ang senyoritang ito na palaging nasusunod ang gusto, kaya siguro hindi siya sanay na binabaliwala. Dahil sa pagiging ma-pride, pansamantala siyang hindi nakapagsalita. Lumipas pa ang 1 minuto. Isang magandang kahon ng pastries at isang cream cake ang ipinatong niya sa ibabaw ng libro ko. May kasama pa itong paborito kong cream cake. Sa wakas, tiningnan ko siya at nagtanong. Nagsusorry ka ba? Natigilan si Sia Yan sa narinig. Wala yata sa bokabularyo niya ang salitang sorry. Kahit pa mag-away sila ni Jiang Che. Sa huli, palaging si Jiang Che ang unang sumusuko. Gusto lang talaga niya akong lapitan. Kaya nagdala siya ng pagkain. Hindi sinagot ni Sia Yan ang tanong ko. Binili ko para sa'yo. Pagkatapos ay nakasanayan na siyang nagutos. Engot, sabay tayong mag-dinner mamaya. Hindi ko inaasahan na siya pa ang mag-aaya na kumain kami. Parang may 1,000 piso na kamakaway sa akin. Hay, napabuntong hininga na lang ako. Ayoko na sanang mag-isip pa. Total, sino ba naman ang aayaw sa pera, di ba? Ang bango ng bagong lutong cookies na may nakabudbud pang malutong na nuts sa ibabaw. Binuksan ko ang kahon at sinubo ang isa. Biglang kuminang ang mga mata ko. Ang sarap, kumuha pa ako ng isa hanggang sa nakalahati ko na yata. Saka ko lang napansin na nakaupo pa rin pala si Sia Yan sa tabi ko at hindi umalis. Nag-isip ako sandali, tapos kumuha ng isang cookie at inabot sa kanya. Gusto mo ba? Yumuko si Sia Yan. Nang makita niya ang madilaw-dilaw na cookie na hawak ng mga daliri ko, tila ba natakam siya rito. Mahina siyang napatawa, sabay dahan-daang inilapit ang mukha niya. Ginagat ng diretsyo ni Sia Yan ang cookie mula mismo sa pagkakapigil ng kamay ko. Bahagyang dumampi ang labi niya sa mga daliri ko at naramdaman ko ang init niyon. Nabigla ako kaya agad kong binawi ang kamay ko at mabilis na lumayo sa kanya. Napakunot ang noo ko na parang naiinis. Pero sa sumunod na segundo, biglang may dumampot ng cream cake sa tabi. At malakas na isinampal diretso sa mukha ko. Kasabay nito ay ang nakakabinging boses ni Jiang Che. Gusto mong kumain, di ba? Pues, magpakasawa ka. Pinunasan ko ang pisngi ko. Puno ang kamay ko ng halo-halong jam at cake. Biglang bamahan ng comment sa screen. Ang angas talaga ng male lead natin. Ang kapal ng mukha ng supportang character na to, panay ang landi sa girlfriend ng iba. Tignan nyo tuloy, galit na ang male lead natin. Kahit na, feeling ko naman walang ginagawang masama yung isa. Haha, wag nyo na nga siyang ipagtanggol, uy. Pinapakain niya yung girlfriend ng iba. Kung hindi yun panlalandi, ano pala? 1 segundo lang akong natulala. Nang makabawi ako, agad kong hinawakan ang basong puno ng tubig sa tabi ko at buong lakas na isinaboy ito sa pagmumukha ni Jiang Che. Pero may isang balto na mas mabilis pa sa akin. Agad itong hamarang sa harapan ni Jiang Che. Sa huli lahat ng tubig ay sumaboy ng diretso kay Sia Yan. At ang comment sa screen, nagdiwang sa tuwa. Ang angas ng bida nung pinotektahan niya yung boyfriend niya. Kusang loob talaga yung reaksyon niya. Kinilig na naman ako, tawang-tawa ko. Mukhang payaso ngayon yung ipal na lalaki. Nangyari ang lahat sa isang iglap.
Saglit na natulala si Siayan. Pagbalik niya sa sarili, nakita niya akong mukhang basang sisiw na puno ng icing at jam ang ulo. Samantalang si Jiang Che, wala man lang gallows, nagtatago sa likod niya na pulang-pula ang mga mata at parang kawawa. Kumapit si Jiang Che sa braso ni Siayan, inirapan ako, at nagpakyut na nagpasalamat. Yan, salamat talaga akong hindi dahil sa'yo. Sigurado, mukha na akong basang sisiw ngayon. Pero sa pagkakataong ito, hindi agad sumagot si Siayan kay Jiang Che. Tumingin siya sa akin. Pagkatapos ng ilang segundo, kumunat ang noo niya at nagsalita. Bata pa mag-isip si Che, wag mo na siyang pansinin. Bakit ba kailangang kawan ng isang sunod sa Niren? Nakatingin lang ako sa kanila at hindi humimik. Biglang bumigat ang tensyon. Siguro, ngayon lang ako nakitang ganito ni Siayan. May dumaan na kaba sa mga mata niya na bihirang mangyari at nagpadalos-dalos siya ng salita. Ganyan talaga ang ugali ni Che. Kailangan mo ba talagang magalit sa kanya? Sige na, tutulungan na kitang maglinis. Babayaran ko ng 10 beses ang damit mo. Akma siyang hahawak sa akin, pero kalmado akong umiwas. Huwag na, minsan lang lamambat ang boses ni Siayan. Kung ganun ipapaluto ko kay Tita Wang yung mga paborito mo mamayang gabi. Sabay tayong kumain. Tumingala ako at tinitigin siya ng seryoso sa mga mata. Mariin kong sinabi, huwag na kahit kailan, huwag na. Habang naglalakad, tiniis ko ang papanghusgang tingin ng mga tao hanggang makalabas ako ng gate ng campus. Pagdating sa labas, natulala ako, hindi ko alam kung saan ako pupunta. Bigla ko lang naisip, ang tagal-tagal ko na palang hindi nakakakain. Nang sinaing sa kahoy ni Lolo, habang nakatulala ako, isang magarang kotse ang dahan-daang huminto sa harap ko. Akala ko nakaharang ako sa daan, kaya tahimik akong tumabi, pero biglang bumaba ang bintana sa likod. Tiningnan ako ng babae sa loob mula sa suot niyang shades. Hindi ko inasahang si Xia Qingwan pala yun. Bahagyang kumunat ang noo niya, pero agad ding bumalik sa pagiging maamo ang mukha niya. Bakit ganyan ang itsura mo? Sandali kong nakalimutan yung lungkot ko. At gulat na nagtanong, bakit po kayo nandito? Di ba po dapat nasa trabaho kayo ngayon? Malumanay na sumagot si Xia Qingwan. Hindi mo kasi ako pinaalalahanan na kumain ngayong tanghali. Kaya naisip ko, baka may nangyari sa yung problema. Habang nagsasalita siya, bumaba ang driver at pinagbuksan ako ng pinto. Pagpasok ko, naglabas ng panyo si Xia Qingwan at maingat na pinunasan ng mga buhok ko. Dahan-dahan din niyang pinunasan ng pisngi ko. Medyo nakakakiliti yung pakiramdam. Pagkatapos, dinala niya ako sa private apartment niya at pinagligo. Paglabas ko ng banyo, saktong dumating yung assistant ni Xia Qingwan para i-deliver yung pagkain sa pinto. Iniabot sa akin ng assistant yung pagkain, at parang ipinapasa sa akin ang isang napakabigat na misyon. Seryoso niyang sinabi, Mr. So, ikaw na po ang baalang magbigay ng pagkain kay Boss Xia. Tumango lang ako kahit naguguluhan. Nakahinga ng maluwag yung assistant. Tinapak niya ang balikat ko na parang pagod na pagod sa buhay. Good luck, Mr. So. Sabi niya, sabay mabilis na tumakas. Hindi ko na lang masyadong inisip. Dala yung pagkain, pumunta ako sa study room para tawagin si Xia Qingwan. Pagbukas ko ng pinto, nakita kong nasa video meeting pala siya. Bigla kong naalala yung sinabi ni Tita Wang. Pinakaayaw ni Xia Qingwan na iniistorbo siya kapag nagtatrabaho. Nagdadalawang isip ako kung lalabas ba muna ako. Nang bigla siyang lumingon sa akin, suot ang salamin niya. Wala na, andito na eh. Wala akong nagawa kundi lakasan ng loob ko at sinabing binibining Xia, kailangan niyo na pong kumain. Pagkasabi ko noon biglang natahimik ang video conference. Pero walang pinagbago ang reaksyon ni Xia Qingwan at kalmadong nagsalita sa screen. Hanggang dito na lang muna ang meeting natin ngayong araw. Tapos ay pinatay na niya ang laptop. Nakahanda na ang pagkain sa mesa. At dahil kumain na ako kaninang tanghali, tahimik na lang akong umupo sa tabi at pinanood si Xia Qingwan na kumain. Ang paraan niya ng pagkain ay ibang-iba sa akin. Napakapino at elegante niyang kumain, hindi rin siya katulad ni Xia Yan na pihikan at walang gana sa pagkain. Nakakagaan ang pakiramdam na panoorin siya. Kaya napaisip tuloy ako, masyado namang pinalalaki ng assistant ang sitwasyon. Ang daling kausap ni Xia Qingwan. At kumakain din naman siya sa tamang oras. Siguro dahil masyadong matagal na akong nakatitig sa kanya. Ibinaba ni Xia Qingwan ang mga chopstick niya at tumingin sa akin. Nalulungkot ka pa rin ba? Hindi agad ako nakasagot ha. Pinayapa niya ako. Tungkol sa allergy ni Jiang Che sa durian nagpakuha na ako ng CCTV footage. Hindi mo yun kasalanan. Ipinadala ko na rin ang video sa cellphone ni Xia Yan. Nasa kanya na yun kung maniniwala siya o hindi pero sumakin, kailangan mong malinis ang pangalan mo. Natigilan ako. Hindi ko inaasahan na tahimik niya pala akong tutulungan para ayusin ang bagay na ito. Ilang sandali pa bago ako nakapagsalitang muli maraming salamat. Napaisip sandali si Xia Qingwan tapos, ewan ko kung saan niya nakuha, naglabas siya ng isang maliit na cake. Tinanong niya kung gusto ko raw ba. Alam kong gusto lang niya akong pasayahin. Pero nang makita ko ang cake na yun bigla kong naalala ang mga nangyari sa school. Kaya naman muling bumagsak ang mood ko. Pero wala pang 2 segundo. Bigla kong na-realize dahil kina Xia Yan at Jiang Che. Nawalan na ako ng ganang kumain ng cake. Dapat ay simbolo ito ng tamis at saya. Pero ngayon, pandidiri, galit, at lungkot ang naaalala ko. Nang ma-realize ko yun,
Napakunot ang no ko. Hindi to pwede. Walang kasalanan ng cake. Bakit ko ito kamumuhian? Nang maisip ko yun, kinuha ko ang cellphone ko, at nag-type ng mensahe kay Ginoong Sia. Paumanhin po, sir. Tingin ko po ay hindi ko kaya ang trabahong ito. Salamat po sa oportunidad na ibinigay nyo, pero nagdesisyon na po akong mag-resign. Umaasa po akong gagaling din agad ang eating disorder ng inyong anak. Pagka-send ko ng message, nakaramdam ako ng matinding ginhawa. Feeling ko kaya ko ulit kumain ng 5 cake ng sunod-sunod. Saktong may lumitaw na mga comments sa area yan, tapos na. Ginalit niya ang male at female lead. Hintayin mo na lang na itapon ka ng bida sa kalsada para mamulot ng basurang makakain. Teka, bakit kasama niya ang pinakamalakas na boss sa buong kwento? Huwag mong sabihin gusto niyang magpatulong sa boss. Sa bagay, kaya naman talaga ng boss na yan. Pero imposibleng maging ganyan siya kabait kausap no. Si Sia Chingwon pala ang pinakamalakas na boss. Nung una, medyo kinakabahan pa ako baka kasi odyukan ni Jiang Che si Sia yan na gumanti sa akin. Pero nang mabasa ko ang mga comment bigla akong napaisip. Paano kaya kung kaibiganin ko si Sia Chingwon? Tutulungan kaya niya ako, nung nalaman niyang hindi niya maakit yung bida, ngayon yung boss naman ang balak landiin. Mukha pa man ding inosente, pero grabe pala akong magplano ng masama. Hindi ba niya alam na mas delikado ang boss kaysa sa bida? Kapag kinalaban mo ang boss, siguradong wala nang matitira sa buto mo. Pagkabasa ko sa mga salitang yun, bigla akong kinabahan ng sobra. At habang naguguluhan ako, napansin ni Sia Chingwon na nakatulala ako. Wala siyang nagawa kundi mapabuntong hininga. Sa sumunod na segundo ang pinakamalakas na boss sa mga comment ay bahagyang yumuko at lumapit sa akin. Parahan niyang pinisil ang pisngi ko at inakay akong tumingin sa kanya. Sa malalalim niyang mata biglang may dumaang lungkot na halos hindi mapansin. Sumakhen, kalimutan mo na si Sia yan. Binabayaran kita ng 10,000 piso kada kain para alagaan ka. Dapat ako ang mas iniisip mo. Sa mga sumunod na araw, araw-araw akong nagdadala ng pagkain kay Sia Chingwon. Minsan, binili ng assistant niya. Minsan naman, ako mismo ang nagluto. Basta tuwing may dala akong pagkain, iiwan niya agad ang trabaho niya para sabayan akong kumain. Para talaga siyang nagbabayad para lang may kadate sa pagkain. Dahil madalas akong nandoon, nakilala na rin ako ng mga receptionist ng kumpanya. Grabe ang respeto sa mga tingin nila sa akin. Nakakapagtaka man, hindi na ako nagtanong. Isang araw, nagluto ako ng isang espesyal na putahe. At masayang pumunta kay Sia Chingwon. Pagdating ko pa lang sa entrance ng kumpanya, nakita ko na agad si Sia yan na nakikipagtalo sa kanya. Nang makalapit ako, narinig kong inis na sumigaw si Sia yan. Sia Chingwon, bakit mo ipinablock ang card ko? Kinuha lang ni Sia Chingwon ang dokumento mula sa assistant niya. At casual na sumagot, hindi ka na kayang disiplinahin ni Papa. Kaya ako na ang dumidisiplina sa'yo. Sia yan, masyado ka na bang naspoil kaya ang tigas ng ulo mo ngayon? Sanay na matigas ang ulo ni Sia yan at may irereklamo pa sana. Pero dahil medyo na-awkward na ako sa gilid, tahimik na lang akong nagsalita. Miss Sia, hihintayin ko na lang po kayo sa gilid. Pagkasabi ko noon, sabay silang napatingin sa akin. Ang mukha ni Sia yan na kanina'y sobrang talim. Biglang lumiwanag nang makita ko. Tinaasan niya ng kilay si Sia Chingwon at sinabi, nandito na ang Tanjex ko para sa akin. Wala na akong oras sa mga walang kwentang Saturday mo. Habang sinasabi yun, lumapit siya sa akin at padubog na kinuha ang dala kong pagkain. Pero biglang lumiwanag ang mga mata niya. Hoy, Tanjex, sa wakas, pinapansin mo na ulit ako. Ilang araw ka nang hindi pumupunta para sabayan akong kumain. Ang tapang mo na hindi ka pa nagre-reply sa mga text ko. Ang pangit ng lasa ng luto ni Tita Wang. Hindi ako makakain kapag wala ka. Binuksan niya ang lunchbox, pikit matang napangiti sa tuwa. Ikaw ba mismo ang nagluto nito para sa akin? Tahimik kong binawi ang lunchbox mula sa kanya. Sorry, hindi yan para sa'yo. Natatawa niyang itinaas ang kilay niya. Bakit? Hindi ba Sia ang apelyido ko? Nagtaka ako kung bakit ganoon ang iniisip niya. Pero nagpaliwanag pa rin ako, para ito sa ate mo. At hindi na rin ako makikipagsabayan sa iyong kumain mula ngayon. Pagkasabi ko noon, tumalikod na ako hawak ang lunchbox para umalis. Pero biglang hinawakan ng mahigpit ni Sia yan ang palso ko, nakakunot ang noo. Anong ibig mong sabihin? Ipaliwanag mo nga sa akin ng maayos. Mukhang totoo ang pagkalito sa mga mata niya. Nagpigil ako ng inis bago nagtanong. Napanood mo ba yung CCTV footage? Anong footage? Hindi mo natanggap, nag-isip muna si Sia yan. Aksidenteng nabasag ni Iche ang cellphone ko nung nakaraang araw. Nabura lahat ng chat history ko. Ay na-text ka ba sa akin? Binigyan ko siya ng isang malalim na tingin. Wala na yun. Kung napanood man ni Sia yan o hindi ang footage, wala na itong halaga sa akin. Mas lalong kumunat ang noo ni Sia yan, pakiramdam niya may nawawalang parte sa puso niya. Isang biglaang kaba na hindi niya maipaliwanag. Pero kumawala lang ako sa hawak niya at muling sinabi, may ibang sasabay sa iyong kumain balang araw. Hindi mo na kailangang mag-text pa sa akin. Tingin ko sapat na ang paliwanag ko. May darating din na bago para gamutin ang anorexia mo. Wala na tayong kinalaman sa isa't isa. Kapag naayos na ang problemang ito, nakahinga ako ng maluwag at hindi ko na inintindi pa si Sia yan. Tuwang-tuwa akong tumakbo palapit kay Sia Chingwon. Dahil sa madalas naming pagsasama nitong mga nakaraang araw, hindi na ako masyadong natatakot sa kanya.
Tahimik man si Xia Qingwan, palagi naman siyang sumasagot sa bawat sinasabi ko. Para bang tanggap niya ang lahat sa akin. Masigla kong sinabi, hulaan mo kung ano ang ginawa ko ngayong araw. Kinuha ni Xia Qingwan ang lunchbox, nag-isip ng 2 segundo, at malumanay na sumagot. Cola chicken wings. Paano mo nalaman? Nabanggit mo kasi sa akin nung isang araw, na masarap na kamo magluto ng cola chicken wings. Hindi ko inasahan na matatandaan niya ang mga bagay na basta ko lang nasabi. Tumpak, pues, dadamihan ko ang kain mo ngayon. Natawa rin si Xia Qingwan. At nakisakay pa siya sa biro, maraming salamat po sa pabuya, kamahal-maalang sumakhen. Gustong-gusto ko talaga yun. Habang paakyat kami ni Xia Qingwan, nagkataong napatingin ako sa ibaba, at nakita ko si Xia Yan na nakatayo pa rin doon. Nakatingin siya sa direksyong pinuntahan ko, na para bang tulala. Sa mga sumunod na araw, habang pumapasok sa klase, sinasabayan ko rin si Xia Qingwan sa pagkain. Isang araw, habang sab-sab ako sa pagsasagot ng test paper, narinig ko ang tsismisan ng mga kaklase ko. Balita ko, naghiwalay na raw sina Jiang Che at Xia Yan matapos silang mag-away ng matindi. Lumipat na rin daw ng ibang eskwelahan si Jiang Che. Hindi ko na masyadong inintindi yun. At ipinagpatuloy ko lang ang pagsasagot. Habang nagko-compute ako, tinapak ako sa balikat ng kaklase ko. Sumakhen, hinahanap ka ni Xia Yan sa labas. Napaangat ako ng tingin at napatingin sa pinto. At sumalubong sa akin ang pagod na mga mata ni Xia Yan. Nakatayo siya sa may pintuan. At mukhang hindi aalis hanggat hindi ako lumalabas. Wala akong nagawa kundi ang lapitan siya at tanungin kung anong kailangan niya. Matagal na tumitig sa akin si Xia Yan bago siya nagsalita ng may paus na boses, Makhen patawad. Narecover ko na ang mga chat natin, at napanood ko rin yung kuha sa CCTV. Kasalanan ko kung bakit kita pinagdudahan noon. Natigilan ako, hindi ko inasahan na kaya pala siya nandito ay dahil doon. Ang dating napakataas ng tingin sa sarili na si Xia Yan, ay nakayuko ngayon at mahinang sinabi, nakipaghiwalay na ako sa kanya. At pinaalis ko na siya sa eskwelahan. Huwag ka nang magalit sa akin pakiusap. Kasabay nito, bamahan ng mga komento sa screen. Anong nangyari sa kwento? Bakit naghiwalay ang mga bida? Haha, kanina ko pa to gustong sabihin. Mga baliw talaga yung 2 bida na yan. Nanahimik yung second lead, dinadamay nila. Sawang-sawa na ako sa mga bidang to. Kung hindi lang masarap panoorin kumain yung second lead, matagal ko na tong inihinto. So, anong pinapalabas ngayon ng bida? Bakit parang na-inlove na siya sa second lead? Hindi ko na pinansin ang mga komento at napabuntong hininga na lang. Xia Yan, wala na akong pakialam sa mga yan. Ang dahilan kung bakit buntot ako ng buntot sa'yo noon at kinukulit kang kumain, ay para lang makakuha ng dagdag na 1,000. Pero dahil nag-resign na ako ngayon, labas na ako sa anumang mangyari sa'yo. Napaangat ng tingin si Xia Yan at nanlilisik ang mga matang tumitig sa akin. Para lang sa pera, ginawa mo yon dahil lang sa pera. Sa totoo lang, nung una gusto ko naman talagang makipagkaibigan sa kanya. Kasi kung wala siya, baka hindi ko man lang maipan ang kalahati ng pampa-opera ni Lolo. Kaya kahit na ang sama ng ugali niya at lagi niya akong pinapahirapan, tiniis ko ang lahat ng yun. Pero dahil sa pabalik-balik na panghuhusga at paninira niya sa akin, nagsimula na akong magduda sa sarili ko. Naisip ko kung kaya ko pa bang ituloy ang trabahong to. At kalaunan napagod na rin ako. Namula ang mga mata ni Xia Yan. Hindi pa rin siya makapaniwala kaya nagpumilit siyang magtanong. Bakit kailangan mo pang pumunta sa kabilang dulo ng syudad ng gabi para lang ibili ako ng peach blossom pastry? Nagsasabi ako ng totoo, sabi ko, para rin sa pera. Mabuti na lang at kinain mo rin sa wakas, hindi na sayang ang pinaghirapan ko. Pagkatapos noon, lagi na lang may nagiiwan ng almusal, merienda, o prutas sa drawer ng desk ko. Tumagal-tagal, napag-usapan na ito ng buong klase. Nililigawan daw ako ng bunsong anak ng pamilya Xia. Lumipas ang ilang buwan. Natapos ng maayos ang college entrance exam. Noong araw natitingnan na ang mga resulta. Kumakain pa rin kami ng almusal ni Xia Qingwan. Nang makita kong pasok na pasok ang grades ko sa dream school ko. Sa sobrang tuwa, bigla ko siyang nayakap. Xia Qingwan, nakapasa ko. Hinawakan ni Xia Qingwan ang baywang ko, at habang nakangiti, mahina siyang pumuri. Ang galing naman talaga ng sumakyan namin. Nang mahimasmasan ako, doon ko lang napansin na medyo nakakailang pala ang posisyon namin. Halos yakapin na niya ang buong katawan ko, at ang malambing niyang boses ay rinig na rinig sa aking tainga. Namula tuloy ang mga tainga ko. Matapos ilabas ang mga resulta, nakakuha ko ng malaking scholarship mula sa school. At dumating na rin ang araw ng mismong operasyon ni Lolo. Kahit pa pinakamagagaling ang mga doktor at gamit sa ospital, hindi ko pa rin maiwasang mag-alala. Kinansela ni Xia Qingwan ng trabaho niya para lang samahan akong maghintay ng tahimik sa labas ng operating room. Hawak ko ang kamay niya, at pawis na ang mga palad ko. Hindi ko alam kung gaano katagal yun, hanggang sa lumabas na ang doktor. Nakangiti niyang sinabing naging matagumpay ang operasyon. Kailangan na lang daw mag-stay muna sa ospital para maobserbahan siya ng ilang araw. Kapag maayos na ang paggaling, pwede na siyang lumabas. Doon lang talaga ako nakahinga ng maluwag. Pagkagat ng dilim, umalis si Xia Qingwan para asikasuhin ang trabaho niya, at inutusan ng assistant niya na dalhan ako ng pagkain. Kaya nang may kumatok, akala ko ay ang assistant na yon. Dali-dali kong binuksan ang pinto, pero laking gulat ko na si Xia Yan pala yon.
May bitbit siyang mga mamahaling regalo, at pormal ang naging dahilan niya. Dumalaw lang ako para kumustahin si Lolo. Sana mabilis siyang gumaling. Wala akong nagawa kundi papasukin siya. Dahil napansin niyang tahimik lang ako. Panay ang hanap ni Sia Yan ng mapag-uusapan namin. Ilang sandali pa, inihatid ko na siya palabas. Tumigil siya sa tapat ko, at nakita ko ang bahagyang kaba sa mga mata niya. Sumakhen, may sasabihin sana ako sa'yo. Tiningnan ko siya, medyo nahuhulaan ko na kung ano yon. Pagkatapos ay narinig kong sinabi ni Sia Yan. Gusto kita, pwede mo ba akong bigyan ng chance na manligaw sa'yo? Kahit kutob ko na ito, nang marinig ko pa rin sabihin niya yon. Hindi ko pa rin naiwasang matulala. Bago pa ako makasagot, isang kamay ang biglang umakbay sa akin, at narinig ko ang malamig na boses. Pumila ka, lumingon ako at nakita si Sia Chingwan na dapat ay nasa trabaho ngayon. Ngayon, hawak niya sa isang kamay ang pagkain ko, habang ang kabilang kamay naman niya ay inilalayo kami ni Sia Yan sa isa't isa. Halos maggalit ang mga bagang nitong nagsalita, ate. Ako ang naunang nakakilala sa kanya bakit ka sumisingit sa unahan ko? Pagkarinig doon, bahagyang tumaas ang kilay ni Sia Chingwan. Kalmado siyang sumagot, siguro kasi wala pa akong naging ex-boyfriend. Mabilis na gumaling si Lolo kaya hindi nagtagal ay nakalabas na rin siya ng ospital. Lumipas ang ilang araw, sinabi niyang gusto niyang imbitahin si Sia Chingwan sa bahay para kumain. Napakagaling magluto ni Lolo, kahit nasa probinsya kami, sobrang sariwa naman ng mga sangkap. Kaninang umaga lang, tumuto ko pa ng repolyo ang manok sa bakuran namin. Pagdating ng tanghali, sabaw at lugaw na sila. Pinakuluan ng sariwang buko kasama ang manok. Sobrang lambot ng karne, at ang sabaw naman ay manamis-namis. Yung pork ribs na binili ko sa palengke kaninang umaga niluto kong sweet and sour sa malaking kawali nung tanghali. Tapos, nagluto din ako ng seafood na lugaw sa palayok yung mga hipon at alimango, sariwang huli pa sa sapa sa tabi ng nayon. Nung una, nag-aalala ko na baka hindi sanay si Sia Chingwan sa probinsya pero hindi ko inaasahan na mabilis pala siyang makakapag-adjust. Ang dami pa nga niyang nakain, nakakatuwa. Pagkatapos naming kumain, hinayla ko ni Lolo sa isang tabi at pabulong na nagtanong kailan pa naging kayo Napakamot na lang ako sa ulo at naramdaman kong nag-init ang mga tainga ko. Wala pa po kami dun gulat na gulat si Lolo. Nako, marami na akong nakilalang tao. Sigurado ako may gusto sa'yo ang batang yan. Kahit ano pa man ang mangyari suportado ka ni Lolo. Kaya naman bago magsimula ang pasukan naging kami na ni Sia Chingwan. Habang abala ko sa pag-aayos ng mga gamit ko para sa pagpasok sa kolehiyo. Nakasalubong ko si Sia Yan na matagal ko nang hindi nakikita. Mukhang pamayat siya ng sobra. Tahimik lang siyang nakatitig sa akin ng matagal tapos bigla siyang nagtanong Sumakhen kung mas maaga ko lang sanang napanood ang video na yon. Hindi kaya aabot sa ganito ang lahat sa atin. Tiningnan ko siya. Saglit akong natulala at biglang pumasok sa isip ko yung gabi nang una kaming magkita. May malamlam na ilaw sa ibabaw ng hapagkainan habang magkatabi kaming nakaupo. Kahit na may eating disorder siya nakakagulat na inubos niya yung niluto kong noodles. Kaya naisip ko tuloy nun. Madali lang palang suyuin itong si Sia Yan. Pero kalaunan, kung inalam niya lang sana agad ang totoo nung inatake ng allergy si Jiang Che. Kung hindi niya lang sana ako iniwang mag-isa sa kalsada sa kalagitnaan ng gabi para lang ipaghiganti si Jiang Che. Kung hindi niya lang sana inihampas sa mukha ko yung cream cake, seryoso ko siyang tinitigan. At dahan-dahan kong sinabi Sia Yan walang kung. Pagkatapos nun, ng ibang bansa si Sia Yan para mag-aral. May kinuha silang profesional na team para gamutin ang sakit niya. Palihim na sinabi sa akin ni Tita Wang na si Sia Chingwan daw ang nag-asikaso ng lahat ng yun. Medyo nagulat ako. Ipinadala siya ni Sia Chingwan sa ibang bansa. Pero bago pa ako makapagsalita ulit bigla na lang sumulpot si Sia Chingwan sa likuran ko.